sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito, alina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na na lubha lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng kanyang mga asawang taga-ibang bansa na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat sa Panginoon. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Nikom, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosa ng mga Amonita. Ginawa nga ni Solomon ang ipinagbabawal ng Panginoon at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, na naglingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem, ay nagtayo siya ng mga sambahan. Para kay Semos, ang karumal-dumal na Diyos-Diyosan ng Moab, at para kay Molok, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga dambana ang mga Diyos-Diyosa ng lahat niyang mga asawang dayuhan, at ang mga ito'y nagsuob doon ng kamanyang at naghain ng mga handog. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na napakita sa kanya ang Panginoon at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya pinansin ang Panginoon. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, "Dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan at hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo
ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod. Alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Dapat na magagalak ang sinumang tao na makatarungan. Nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong aba. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkos na kisama, at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Pati anak nilang babait lalaki, inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Itong Panginooy nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ni man na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad sa harapan at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Syrophonica. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ng pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. At sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Tampok po sa ating mga pagbasa para sa araw na ito ang dalawang tauhan na magkaiba ng landas at tinaak sa kanilang buhay. Unahin po natin yung tauhan sa mabuting balita o yung babaeng hentil. Na mula sa pagiging hentil, pagano o hindi naniniwala sa Diyos, ay tinahak ang landas palapit kay Kristo. Ang ikalawa ay yung ating pangunahing tauhan sa ating first reading na si Solomon. Na mula naman sa pagiging malapit sa Diyos, kalugod-lugod sa Diyos, ay tinahak ang buhay palayo sa Diyos. Now, dahil
Alam na po natin kahit papaano, yung landas na tinahak ng babae sa Ebanghelyo, ang mas pagnilayan po natin ngayon at dito dapat tayo matuto. Yung landas na tinahak ni Solomon, kung bakit ang isang taong itong napakalapit sa Diyos ay tinahak ang landas palayo sa Diyos. Isipin po ninyo, raming blessing kay Solomon. Nandiyan ang blessing ng karunungan na siyang nagpasikat, nagpatanyag sa kanya sa loob at labas ng kanyang kaharian. Siya rin yung nakapagpatayo ng templo at ng maraming mga gusali. So much so that in his time, Israel reached its peak in influence, in wealth, and cultural identity. Siya rin yung kinikredit na author ng mga magagandang libro sa banal na kasulatan katulad ng Book of Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon na hanggang ngayon ay pinakikinabangan ng maraming tao, lalong-lalo sa pagiging praktikal na pagpapayo nito sa buhay. Ganon siya ka-effective, ganon siya ka-blessed. Kung bakit napunta siya sa isang sitwasyon na nawala sa kanya halos ang lahat ng mga blessings na yon. Kaya nga, from chapter 3 ng first book of Kings, na nagsasabing Solomon loved God. Nandito ngayon tayo sa chapter 11 ng ating first reading. Nagsasabing Solomon married or loved foreign women. Mula sa chapter 3 ng first book of Kings na nagsasabing ang buhay ni Solomon ay kalugod-lugod sa Panginoon. Napunta tayo sa chapter 11 ng first book of Kings. Ito ngayon yon. Nagsasabing ang pinapakita ni Solomon ay masama, hindi karapat-dapat at hindi kalugod-lugod sa mata ng ating Panginoon. Kaya ang tanong ay, anong nangyari between chapter 3 and chapter 11 sa life o sa buhay ni Solomon? Kung paano siya, sabi nga natin ay nasa papag na, ay bumalik muli sa lapag. Anong nangyari? Well, it appears that Solomon's downfall did not happen overnight. Rather, it's gradual decline stemming from marrying foreign women who introduced him to idol worship. Noong una, he was just permitting them to worship their gods. Kasi nga, alam naman ni Solomon kung sino ang tunay na Diyos. Mga Diyos-Diyosan lang ngayon, ang tunay na Diyos ay ang Diyos na nagluklok sa kanya sa posisyon. Akalain mong imbis na siyang makahawa sa mga babaeng ito, siya nahawa. To the point na nakapagpatayo pa siya ng mga gusali at templo in honor of these false gods. Yun ang nangyari. Sa madaling salita, sa Ingles, compromise. Nag-compromise siya. Hanggang sa unti-unti ay nabaon na siya sa pagkakasala talaga. Nung una, isip niya, okay lang yan. Okay lang na maraming kasama. Okay lang na maraming asawa. Okay lang na dayuhan ng mga ginawa niya. Compromise. Alam niyo po kasi hindi naman kaagad-agad patutumbahin ng diablo ang isang matatag, magaling, matalinong tao tulad ni Solomon by delivering a major blow. Hindi muna. Kasi alam niyang pwedeng hindi niya matalo Kaya ang gagawin ng demonyo, unti-untiin muna niya by way of compromise. Unti-untiin niyang tuksohin ng mga katulad ni Solomon na umayon unti-unti sa kanyang gusto o sa gusto ng demonyo. At tulad ng sabi ko kanina, yung kompromiso na okay lang yan, ayos na yan. Okay naman ako, kaya ko namang protektahan ang sarili ko. Kahit na masamang impluensya, mga babae, yun, compromise. At tulad din halimbawa ng hindi muna susurrender ng pera dahil konti lang naman yung pera at isa, dalawang row lang naman matitire pero ayun, kompromiso yun. Halimbawa rin yan yung paglilihim sa may bahay o sa mister kasi maliit na bagay lang naman. Compromise yun. Yung halimbawa ay pakikipagkaibigan sa isang lalaki o sa isang babae na alam mong may tama sa'yo o may tama ka kahit pa paano. Dahil ang iniisip mo nakikipagkaibigan lang naman, ikaw o siya sa'yo. Compromise yun. Yung hindi ka mag-react sa isang maling ginagawa dahil iniisip mo, hindi naman mauulit yun. Compromise yun. Hanggang sa yung maliit lumaki na, hanggang sa yung konti ay dumami na, hanggang sa yung minsan lang ay naulit-ulit pa. At hanggang sa yung pakikipagkaibigan lang ay naging bawal relasyon na dahil nagkompromiso, dahil hindi sumunod sa utos sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, huwag nating bibigyan ng pagkakataon ng demonyo. Huwag tayo makikipagkompromiso sa diablo. Ito po yung sinasabi natin nung nakaraang linggo sa sinabi ni Kristo na tayo salt of the earth.
Na sinabi po natin na nagiging matabang, hindi na magiging maalat ang asin kapag nahaluan ng ibang elemento. Ito yun. Sapagkat hindi naman agad na itutubang isang malaking puno kung hindi muna unti-untiin lagariin o palakulin. Hindi naman agad lulubog ang isang malaking barko kung hindi mo na unti-unting papasok ang mga tubig sa loob nito. Hindi naman kaagad-agad na masisira ng mga anay ang bahay. Unti-unti, araw-araw. Unti-unti hanggang sa masira na ang bahay. The same way, kung pwedeng hindi agad, patumbahin, tuksohin, kunin, lukuhin ng demonyo ang mga matatatag na tao, yung mga lagi naman nagsisimba, yung mga may prinsipyo naman, yung mga nag-aral naman, yung mga may natapos naman, yung mga mataas naman ang IQ, may mga isip naman. Ang gagawin niya unti-unti nang hindi nalalaman ng tao by way of compromise. Kaya nga dapat ay maging matatag tayo sa lahat ng oras. Sa maliit man o malaking pagkakataon, sa maliit man o malaking bagay, dapat sa lahat ng oras. Hindi tayo nagko-compromise. Because the devil will really lure us to compromise our values, our principles, and the truth of God in our lives. Huwag po natin ding pababayaan ng demonyo na questionin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Yan po ang dahilan kung bakit dapat ay naiinis tayo sa mga politikong parang nagiging abogado ng China, lalong-lalo na sa mga territorial disputes na yan. Kasi ito yung ginagamit na paraan ng China, hindi yung kukunin niya agad. Kasi alam naman niya hindi sa kanya eh. Alam naman niya talagang hindi sa kanya eh. Kaya kukunin niya unti-unti sa pamamagitan ng pag-insert ng pagdududa sa atin, na magduda tayo na atin nga ba talaga ito? Na magduda rin tayo sa kakayanan natin na kaya natin ipagtanggol ito. Na magduda rin tayo sa sitwasyon na mababago pa, na titigilan pa tayo ng China. Nakita po ninyo ang taktika na ginagamit ng China sa pamamagitan ng ating mga sariling kababayan talaga. Sa pamamagitan ng mga kababayan nating natuwa pa ng i-blacklist ng China yung mga taga, saan ba yun? Sa isang isla na nagprotesta dahil sa pang-aangkin nga ng China dun sa kanilang lugar o isla. Abay, nung binlacklist ng China yung mga pangalan ng mga personalidad na ito, may mga Pilipinong natuwa. And not to mention, itong mga politikong ito. Sa linya pa lamang ng pagkatanong, isip mo na eh. Saan ka nakakita na nag-i-insert ng pagdududa sa lugar na sa atin naman talaga? At saan ka rin makakakita na kapag tayo'y winawalang hiya ng China, tikom ang mga bibig nila. Sana naman wag lang tayong paloko sa mga ito. Ano man po ang partido ninyo, ano man po ang paninindigan ninyo, ito obvious na ito eh. Hindi na tama yung ginagawa ng mga politikong ito eh. Tayo na nga itong mahina, tayo na nga itong ape, tayo na nga itong wala naman kalaban-laban, kundi yung manindigan lamang tayo sa tama. Hindi naman tayo kukuha ng hindi sa atin. Atin na ito. Sinugal na ng mga ninuno natin, ng mga bayani natin ang buhay nila para dito. Kino-question ngayon ng sariling ba nating mga kababayan at ng mga taong dapat pa'y una-una sana sa ating nagtatanggol ng interes ng mga Pilipino. Sabi ko po sa inyo, pag hindi natin pinansin at pinalampas lang natin yung mga ganitong, unti-unti, yung sa atin mawawala. Unti-unti, malulure tayo na isipin na, okay na, sige na, bigay na, wala naman tayong magagawa dyan. Hindi naman tayo makikipagkere. Pero yung palakasin natin ang loob ng umaangkin ng hindi naman sa kanila at totoong sa atin dahil sa pagdududa natin sa kung ano ang talagay sa atin, yun ay ika-capitalize, yun ay aabusuhin ng mga panyagang noon pa may nagbubuli na sa atin. Kaya mga kapatid tandaan po natin, the devil is the father of lies. Siya ang ama ng mga kasinungalingan at itatago niya ang kasinungalingan niya by way of compromise. He will lure us to mix truth with lies, to take shortcuts, and to think that small sins are just nothing. Yun ay kompromiso. Mag-ingat po tayo doon. Maging matatag tayo sa demonyo sa lahat ng pagkakataon. Gawin natin yung sinabi ni David kay Solomon bago siya mamatay. Si David ay tatay ni Solomon na hindi obviously sinunod ni Solomon. Ang payo ni David kay Solomon ay makapagpakatatag ka, magpakalalaki ka, na apparently ay hindi tungkol sa physical strength kundi sa spiritual strength. Sapagkat kaalinsabay ng utos na ito, magpakatatag ka, magpakalalaki ka, sumunod kang lagi sa alituntunin ng Diyos. Yun ang sabi ni David na ama ni Solomon na hindi niya sinunod. Sundin po natin yan. Sundin natin ang Panginoon
sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang sa mga magaganda, sa mga bongga, sa mga malalaking kahit na sa mga maliit na bagay. Dahil kapag hindi natin siya sinusunod sa mga maliit na bagay, ikinokompromiso na natin unti-unti ang ating paniniwala, ang ating paninindigan, ang ating relasyon sa Kanya, ang ating pagpapakabuting tao. Wag naman po sana. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat anak niya ang ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang Alam samo ko. kong di ringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, totoo naman doon kami madalas nadadali ng Diablo sa mga kinokompromiso naming katotohanan na iniisip namin maliit lang naman, minsan lang naman, kaunti lang naman, hanggang sa lumala na. Ang konti ay dumami na, ang minsan ay maulit pa, ang maliit ay lumaki na. Nagsimula lang talaga sa maliit, sa kaunti at sa simple. Tulungan mo po kaming mula ngayon ay maging mapanandigan sa lahat ng pagkakataon sa kung ano ang dalaga ay tama. Tulungan mo po kaming wag umayon lagi sa mundo, kundi ay ang sumunod lagi sa iyo. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Babalik sa at magising naman tayo sa ating pagkukompromiso sa Diablo. Hallelujah! Dahil sinusugal natin dito unti-unti ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating kalayaan, ang mga blessing at kung ibinibigay sa atin ng buong may kapal. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Huwag kang magkukompromiso. Huwag mong pabayaan unti-unti ay iligaw ka ng Diablo. Kung lalapit ka kay Jesus, huwag mong pangatwiranan ng masama. Ang masama ay masama kahit marami ang gumagawa. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag mo rin ikukompromiso ang pagkatao. Kung lalapit kay Jesus, truth shall set you free. Makapangyarihan ng katotohanan. Lilitaw at lilitaw yan. Papuri sa Ama at sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sonang una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Nahayag ang iyong kadakilaan sa tinapay at alak na lang.
kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong katawan ay inihain upang kami ay makapiling. Pagliligtas mo ngayon'y inaalala. Pasasalamat sa iyong dambana. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na laan. Matikim ng dulot mong kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkalubong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa Amen. pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang mga idaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sapagkat sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami pa rin naman ay iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga Diyos ng mga hukbo, hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Kaya din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagkalala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaong. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Ligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero na Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Nabatid ko nga at natanto sa kasulatan yung turo. Pakikinggan ito at itatago ko sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman mo, alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa buhay ko, Panginoon. Narito ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkahit inuming pagkakaisang binibigay, kami nilob mong makapakinabang kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamungan ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa libutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawan namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos ay may tuluyang matupad siya nawa. Labirin ng Lazaret, ikapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa. Salamat po sa mga tulong po ninyo. Salamat po sa pangunawa. Salamat din po sa mga panalangin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Thank you Diyos. rin po. aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging narisay. Ang miyan kong umibig ay walang sitamis, pagsintang sa talinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal